Totoo din yun. Yeah, again, ang ano po namin dito is that we want to recognize that there is a problem. Yes. That this is actually happening. This is a reality. And our purpose is not to destroy anyone, to gossip anyone, Makorek. ma-condemn, ma-down ng kahit sino. Kundi we want to come up with a solution, a godly solution. And at the end of the day, we want to help our pastors. Yes. We want to help them because we know that their job is that important that we cannot afford to have our pastors fall into this kind of problem and temptations. Yes. No, protektahan po natin ang ating mga pastors. Sabi ko po, protektahan niyo po sila. Amen. In prayer, in advice, in love, in corrections, in pangangamusta. Proteksyonan niyo po sila. Hindi niyo lang po alam kung gaano kahirap at ano ang tumatakbo sa utak, sa puso at sa buhay ng isang pastor. You don't have any idea at all. Naiiyak na ako. Pastor, kamusta ka na, Pastor? Tissue, Bas. Ilabas mo na yan, Pastor. No? Especially, ako po, pastor ako, pero mas marami pa akong pastor na talagang... Totoo. Hirap. Tsaka iba-iba sila ng Yes. situation. So we want this episode to be ika nga nila, to be ano ba tawag doon? Parang malinawan tayong lahat. Enlightenment ba? Yes. Enlightenment. Sa realidad na nangyayari para matulungan natin at maproteksyonan natin ang ating mga manggagawa. Okay? At dahil dyan, iwanan ko kanin dalawa. Kayo na mag-usap dyan. Kayo na mag-usap dyan. Kung meron mang mababash at kung meron mang makakasin, kayo lang dalawa yun. Okay. Naka-sensor yung mukha. Nakaitim. Sige, okay. Parang pakibago yung boses. And of course, siyempre, yung hatihan na. Pero naman, wait lang, di naman super ganun eh. Light pa din. And speaking of struggles nga, isa pa rin sa mga struggles ng ating mga manggagawa. Actually, related din to dun sa first two struggles, no? Para siyang fruit of the initial struggle. Nagsa-struggle din sila sa family and ministry. Yes. Yan, Especially isa yan sa how, struggle. Sa paano paano nila paraan? pagsasabay yun. Kanina, parang in-sort yung financial need sa ministry. Yes. Ngayon naman, Family. Yung time, yung affection, yung service to family. Yung pagmiministeryo sa family mismo at pagmiministeryo sa simbahan. Yan. So bakit nga ba naging struggle? In what sense? Hirap kong basahin. Kaya nandito na lang eh. Magano mo siya? Ano mo babasahin ko? Kailangan ko na po talaga ng salamin na bago. Ayan, kailangan po namin ng TV na mas malaki. Yung monitor kasi liit eh. Yung mata ko talaga. Kita nyo naman po, mga nakadalawa na po kaming salamin. Si Jacob po siguro. Next year magsasalamin. Malapit na. Astig kasi ako eh. May astigmatism. So alam niyo na po kung sino ang hindi matalino sa amin dito. Walang salamin. Ayan. Sa kalokohan. Bakit natin, Ate Hana, bakit natin inilagay yan na isang struggle ng pastor? Yung kanyang pamilya. Siyempre. In what way ba? In what way? Sa ano? Like sagabal sila sa ministeryo? Ganun ba? Ang gusto natin? Pwedeng. Iwanan mo na yung pamilya mo. Sabi naman ni Lord eh. Di ba? Deny yourself, live Si your Peter nga iniwanan. In terms of them being the family member, doon yung struggle. Siyempre, sige, nagagampanan mo yung ministry mo. Walang problema sa ministry. Kamusta ka naman sa family Yun ang gusto mo? nating ipakita sa kanila. Kasi di ba nga po, family is the first ministry. So, pwedeng okay ka nga sa... And by the way, may ano tayo dyan? May episode tayo about that before. So, panoorin nyo na lang ulit. At siguro, na lang. i-rely po namin yan, yung ministry and family. Relating to this. No? Tama ba, Kuya Kevin? Mo ka. Yan. Parang tinutukan sa and ang struggle niya is not the ministry per se, pero... But yung sa time niya with family and kung paano siya mag-minister sa sarili niyang pamilya. Yes. In what sense? Diba? Merong mga... Ewan ko, ikaw na gano'n yan. What's it? Ha? Tanong mo, sagot mo. Di ako. Bakit gano'n? Sige. Socratic method. Sa tingin nyo guys, mga kaawit, paano naging struggle ng ating manggagawa yung comment kayo kung ano yung... comment down below. Na-observe nyo sa mga sabi nga pastors. natin kanina, comment nyo po dyan, talagang ang families daw yung first ministry. Yes. Ang problema, nagiging struggle niya
yung Baka kanyang family. In baka what mamaya- sense? Kasi baka mamaya, all out ka nga sa members mo na pag may kailangan sila, pastor, Mas pag may pray oras mo ka sa ako, church. dinadalaw Pero sa mo, ayan. pero pag yung sarili mong anak or asawa mo, masama pakiramdam. Nakakalungkot. Kaya mo na Oh, yan. wow. Kaya, ay nako. Ano? Okay lang yan. Mahirap yun. Oo. Uy, Well, wala di naman natin... akong ano. Oo. May mga ganyan eh. Di ba? May mga ganyan May talaga. mga pastors din kasi na for the whole week, fully book. Yan, Oo. busy. Mga magagawa Mga ng speaking mensahe. Full engagement, Yung mga M-groups Bible nila, studies, ganun. M-group, may visitation pa yan. Midweek. Tapos hindi lang naman church yan eh. Meron pa mga meeting sa district yan. Yeah. May meeting from other organizations ng Body of Missions Christ. pa. Mga conferences. May missions pa, conferences, mga seminars. Yes. Di na alam Dami kung saan eh, di ilalagay. ba? Ang May tanong, actually- kamusta naman yung kanyang? Family. Sa family, ayun lang. Napapabayaan. Siyempre, pagod na eh. Oo. Pagdating na lang sa bahay, probably Yes. gusto niyan, matulog na lang. Okay, kasi alam natin, to lead a church, to pastor a church, is a big responsibility. And it will take a lot of time. Yes. No? There's one pastor na nag-advise sa akin. I think si Pastor Dai Richon, ginawa na siya ng Panginoon. Lagi niya sinasabi sa akin, huwag yung maging superhero sa ministry. Well, it's a practical advice. Ano? Well, tama man siya o mali, wala tayong magagawa kasi ginawa na siya ni Lord. Ang gusto niya sabihin is that you have to have time with your family. Yes. Huwag mong itali ang sarili mo sa ministry masyado. No? Kasi ang kinukwento niya sa akin nun, ang dami niya kasing nagpapastor siya nung araw, tapos pinag-usapan natin kanina, meron pa siyang work May nun work. eh. Like parang nagsa-salesman siya kasi he needs to provide. Nung araw kasi talagang, di ba, ang Gipit eh. ang allowance talaga ng pastor talaga, kailangan niya magkaroon ng part-time, kumbaga, parang gano'n. And then, to the point na talagang pabayaan niya yung kanyang pamilya. Family. I think isa sa mga regrets niya nung araw. Well, yung kanyang mga anak naman, they grew up, wala namang, Maayos naman yun. serving the Lord and things like that. And shout out kay Pastor Lydia, no? Mahal po namin yan. And, pero, yun yung mga pinanghihinayangan niya nung araw. And then, meron pa siya may mga responsibility pa siya sa district, sa mga committee, sa mga ganyan-ganyan. Well, wala namang masama doon, ano? Pero, again, kung napapabayaan mo na yung family with them, then, okay. I mean, how important yung testimony ng pastor sa kanyang pamilya? Kayo, mga miyembro kayo eh. Ikaw na lang, Jacob, kasi ito, anak ng manggagawa kasi ito eh. Anak ng diakonesa to eh. No? So, medyo may pagkabaya siya dyan. Oo. Ikaw kasi anak ka ng tatay mo sa kananay mo, di ba? Oo nga eh. Siguro tanongin natin si Kevin mamaya. Lagyan mo ng mic si Kevin. Comment niyo mga kaawit sa inyong palagay. So mga pastor, gaano kahalaga na si pastor ay mayroong maayos na pamilya sa kanyang trabaho bilang pastor? Paano siya tinitingnan? At gaano kahalaga na pag nakita mo na yung pamilya niya ay hindi ganun kaayos, wala siyang oras doon, naapektuhan ba yung pagtingin mo sa kanya bilang isang pastor? Kung ako lang naman, sa tingin ko, hindi ko. Kung sabihin natin yung relationship ng pastor sa kanyang family hindi ganun kaayos, hindi siya hindi ako maapektuhan in a sense na parang ay baka hindi ko napaniwalaan to, ganito, ganyan. Kasi syempre kasi hindi kayang i-lead yung kanyang family. May factor, may factor na parang papasok yung doubt na kaya ba ako i-lead niya to? Kaya pa ba niyang ituro yung tama sa kasi akin? Kasi nga yung pamilya. Kasi yung parang yung family niya is a living testimony ng patotoon. Yes. Ganun. Which bring us to another topic. important topic with related dyan. Siyempre si pastor may anak. Hindi naman lahat ng anak ay katulad ko. Hindi naman lahat ng anak katulad ni Hannah. Di ba? Sa magkakapatid kasi na anak ni Jack Vilma, talaga si Hannah lang talaga matino.
inabutan ko kasi ng... Kasi nga, middle child kami. Tama. Yeah, Pag middle child kami. Oh, yeah. Joke lang. Well, isa sa mga struggle ng pastor, ang kanilang mga anak. Okay? Well, may mga anak talaga na they grew up for some reason, anak ng pastor, pero... May mga nagiging rebellious yes, na ano eh. yes. Actually, Anak ng madami. pastor. Alam niyo yan? Marami. Madami. Madaming mga kwento. Reality yan. Hindi tayo Pero nagchichismisan. Reality actually, yan. ngayon, Pastor, di ba, meron ng support group yung mga workers. Support group. Oo, Hindi, sa- pero Di, sa tama IRM, naman, Sa grupo tama namin. sa IRM ngayon po, meron Sinet mo ba yung link natin? Workers Kids Organization. I-send mo nga doon yan, na marinig nila to. Dapat wala. Mga pasaway na mga... mga pasaway na anak ng pastor. Parang kinikilala na rin kasi yung realidad nga na, parang may concern din sa anak ng There- manggagawa. yeah, there's a big struggle concern. din sa area na There's a big concern doon sa mga pastor, na anak ng pastor, na number one, siyempre, nagre-rebelde. And, nakakalungkot man, hindi kasama ng pastor sa paglilingkod. Na? Well, kami, we are thankful sa Panginoon, and we're not bragging or something, Ito ay biyaya ng Panginoon. Sa mga anak ko, well, mga bata pa naman sila, so medyo nahahatak ko pa, Hindi rin natin alam in the future kung magre-rebelde sila o ano. Pero all we can do as parents, as workers, is to trust na sapat ang aral na kanilang narinig at nakita sa amin as parent sa pamagitan ng salita ng Diyos para hindi sila di ba? Pero ang realidad is talagang may mga madami. Di ba? Madami. So, ang tanong, kasalanan ba ni pastor 'yun? Para sa akin po. Di ba? Ang hirap, di ba? Kasalanan ba ni pastor 'yon? kailangan Dapat ba bang siyang sisihin? Kasi yung anak niya... Is it his burden to care? Ang mga member, pag sinabi niya maglingkod kayo, naglilingkod kayo, yung anak niya, hindi niya mapasunod. Hindi kasama sa paglilingkod. Hindi siya kasalanan. Hindi nga nagsisimba. I mean, worse, hindi nagsisimba. Di ba? O kaya naman, kung sino pa yung anak ng pastor, siya pa yung late. Ako po, late din ako nung araw. Nasa casa pastoral lang kami, pero late ako lagi. Wala ni Pastor, di siya umate ng midweek. Hindi ako umate ng midweek. Pangmatanda lang tao. Dinadaanan ko lang po yun Misconception. Dinadaanan ko lang. Puro po kasi kababaihan kaya kayo dinadaanan. Pero ganun nga kasi yung idea na pag midweek, matanda lang. So parang, matanda lang yun. Ibig sabihin, naging ganun nila. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi naman ako lumaki. Kasama ako sa ministeryo na rin. And I thank the Lord, I give Him the glory, na yung tatay ko, nanay din niya, ay, kumbaga, kasama kami sa ministeryo. Pero kasalanan ba ni pastor yon? Na yung kanyang anak ay ganun, pasaway? Actually, hindi naman Not entirely. Not entirely. Meron siyang fair share. Meron din. Kasi bilang isang magulang. Ganun pa rin, magulang ka pa rin. Bilang magulang Pero kung sabihin natin, nagre-rebelde yung anak, hindi na kasalanan ng entirely ng ng magulang or ng pastor. Kasi kumbaga yung anak mismo may sarili ng pag-iisip yan. Alam naman din nila yung tama at mali. Isa sa mga ng mga pastor talagang ginawa na naman talaga nila yung sa tingin nila kalooban ng Panginoon, pagkapalaki ng lahat. Pero talagang gano'n di ba? There's one pastor in the US, isang kilalang pastor, I think, si John Piper. Kaya naman nadidinig niyo yun, si John Piper. Alam niyo yung anak niya? Atheist. Lumaking atheist. Yung grabing extreme yun, di ba? Pastor ka, anak mo and then you are one of the renowned, most respected pastor, not just in the US, pero sa buong mundo. Ang mga librong naisulat niya talagang very very useful talaga, napakahusay niya, pastor, very anointed. Pero yung anak niya, atheist, John Piper, search niyo. Di ba? So, paano mo yan? Ano tawag doon? Ano tawag nila doon? Balance out. Parang consolidate? Parang mo reconcile? I-reconcile, sorry. Buti na lang, mas marami Paano mo i-reconcile yun, di ba? Walang salamin yan. Walang salamin yun, meron naman kanina. Sa tayo nagbabasa ka. Ikaw naman, Hana, sa'yo,
sa opinion mo, kasalanan ba ni Pastor yan? For me, hindi siya kasalanan entirely. Yes. Making factor. May yes, factor. possibility. Yes. Pero ano kasi, ang tinitignan ko dyan, bilang individuals, may kanya-kanyang encounter tayo kay God. Diba? God will meet us sa paraan at sa pagkakataon na tama para sa atin. Just like how He met rin yung mga, sa John, diba yung story ng babae sa well, yung kay, ano pangalan nun? Yung leader. So, okay, kaya mo yan. Wait. Kumbaga, maski yung mga mga disciples niya, iba't ibang sitwasyon niya na meet, iba't iba ng edad. So, yung encounter, personal encounter talaga with God. So, you can't force things. Ang mahalaga, siguro bilang magulang, kung ginaid mo naman sila, pinag-pray mo naman. Yes. Yun na yun parang yung bagay na hindi mo na kaya i-control, give it to God. Oh. Pero the things na roles and responsibility mo sa parent, sana nagagampanan mo. Diba? Yes. Pero yung mga bagay na hindi na talaga, let go and let God. Yes. Ultimately. Jacob. Yun na din yung sagot ko. and this is we would like to address all the pastors' kids. Your testimony is your parents' testimony. Tingin ko naman You cannot be that selfish. Yeah. Bilang anak ng pastor, nabuhay ko to, at kung ano man ang gawin ko dito, hindi naman buhay ng tatay ko to o ng nanay ko bilang mga manggagawa. Hindi naman nila buhay yan. No. You are their testimony. Yes. And kung ano man ang ginagawa mo, tanggapin na lang po natin, mga workers, kids. Wag na po tayong, batang 90s kasi ako so pasensya na kayo kung medyo tough ako, no? Tanggapin na po natin na mataas ang expectation nila sa atin. Yeah. Actually, tanggapin nyo na po. Wag na po kayo, tatay ko, porkit pastor ang tatay ko, ganun Kailangan dapat kong ganito, gawin. kailangan Hindi nyo naman ganyan. feelings ko. Kamusta yung feelings ko? tingin ko pressure din May sa pressure, mga, may pressure talaga. Yes. Pressure and nire-recognize natin. Yes. Pero sana din sa mga members, maging clear sa kanila din na hindi porket lumaki ka sa church, lumaki sa simbahan, matik Kristiyano ka. Yes, yun naman yun, di ba? Hindi porke anak ng pastor, Kristiyano na. Totoo. Oo, laki ako sa simbahan, pero Oo, ako naging Kristiyano. anak ako ng tatay ko mula 1 year old hanggang 16 eh. Pero 16 lang ako naging born again. Kasi, di ba? Ganun lang. personally, parang lumaki ka ng church, narinig mo about Yes. God. Pero yung personal encounter mo of who God is and yung revelation ng truth sa'yo, yung pag-intindi mo So sa doon. mga church member naman, Pwedeng huwag na relate masyadong natin. judgmental. Be understanding din. Understanding Yun nga, din. baka mamaya mas strict pa tayo kay God. Yes. Yung syempre dapat, you offer, actually, mahigpit ka sa Diyos, no? Oo, yung grace sa kapwa Yes. natin, i-offer din natin. Oo. Kung ino-offer po natin yung grace natin sa mga kapwa nating Kristiyano, ganoon din po sa mga anak ng pastor na nagkakamali at na lumalaki ng di ba? And maging sa pastor mismo bilang magulang. Yes, bilang sa pastor o sa diaconessa bilang mga bilang magulang, let us extend grace to Grace. them, no? At tulungan natin sila na yung pamilya nila maiayos nila. Yes. No? So ipag-pray natin sila. Meron akong isang mga kaawit, isang video, isang reel sa Facebook. So isang pastor, napakaganda na sinabi niya. 'Di ba sabi, believe in the Lord Jesus Christ and your household will be saved. Ang sabi ng pastor, napakaganda eh. God saves families. God save families. At ang sabi niya doon, English kasi tinatagalog ko na lang. Ang sabi niya, maaaring ang iyong kaanak o ang iyong anak ay lumayo ng landas for a time. Maaaring sila ay nagpasaway for a time. Maaaring sila ay nag-backslide for a time. Pero tatandaan natin that God will, let us hope and let us have faith that God will bring them back. Amen. At saka di ba, Pastor, ang pag nag-bless si Lord, generations to generations eh. Yes. So wag nating susuko, mga pastors, wag po nating susukuan yung ating mga anak. Kahit ako din, siguro pag yung mga anak ko ay ganun nangyari, and I hope and I pray hindi ko sila susukuhan. Mga member po natin, please wag po natin susukuhan yung mga anak ng pastor po natin.
Ano po? Kasi mga kanilang family members din. Yes, darating ang panahon, God, for you and your household will be saved. Galing. Matagal man yung bubunuin, pero for sure, guaranteed Yes. by God na maliligtas din yung family. Yes. Put your trust in God. Amen. And siyempre, paalala natin sa mga pastor, babalik na naman tayo sa dating episode natin, your family is your It's your first first ministry. ministry. Your family is your first ministry. Di baling kulang ang oras mo Sa church. Or sa church. Basta yung family mo spiritually, pakainin mo muna sila, take care mo muna sila. Because they are your first ministry. And meron siyang practical benefit, Pastor, di ba? Yes, na naman. pag sila mismo, equip sila with the word, makakatuwang mo rin sila sa ministry. Amen. Diba? Sila yun, oo. So, ano na yan? Parang hindi mo na problema yung Yes. oras kung ano ka sa kailangan gawin mo to sabay-sabay. May katulong ka, may katuwang ka. Amen. Napakaganda naman nun. Iyan, no, sa mga pamilya ng pastor. And we hope and pray na lahat po kayo, kung nag-struggle man kayo ngayon, ang panalangin po namin, makakasama nyo in time, in God's time, grace hindi and lang sa mga mercy. pastors, kundi sa lahat ng Christians. Amen. Yes. Maraming salamat po mga kaawit at kung meron po kayong mga gustong i-comment ay iyan nyo lang po Feel niyan. Sabi free babasa muna tayo, shoutout muna tayo sa mga kaawit natin na nakatutok ngayon sa atin. Ayan. Pasensya na po kayo kanina talagang sa mga nakatutok sa amin doon sa unang live namin. Nagka-problema po kasi yung PLDT no? Kasi ang problema naman kasi sa kanya, hindi na nga kami nagbabayad, pinuputulan pa kami. Ayun pala yung problema. Di ba? Ngayon, pag di kami nagbabayad, huwag mo kami puputulan. Napaka-unfair mo naman. Di ba? Okay, ano po tayo? Basa po tayo ng Comments. So, advice ng lola ni Johan sa kanya na family is his first community nga. Tama, Yan. So, tama. tama yun. And yan. Sabi rin ni Ganda na sabi ni Jack family is the first community. let go and let God take away for the day. Yes. Pero paalala din sa mga pastor, baka naman, puro family naman. Oo. Dapat ano din, balance din dapat, balance. Pero naman natin sa episode, panoorin nyo na lang. Balikan nyo yung episode namin, guys. Family and ministry. Okay. Yan. So, sabi ni Jack Bilmo, sila